Binantaan ni Senator Bato de la Rosa si Wilfredo Gonzales na kung hindi ito sisipot sa Senate hearing ngayong Martes ay i-charge na ito ng contempt at detention. Gagawan kasi ng Senate hearing yung nangyaring road rage sa Quezon City. Kahapon pinatawag din si Wilfredo Gonzales ng LTO pero hindi siya sumipot. Instead, ang sumipot doon ay yung anak niya at isinurrender nga yung driver's license ng tatay niya. Ipinatawag siya ng LTO kahapon dahil kinakailangan magsumite ng affidavit itong si Wilfredo Gonzales para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng mga kaso ng LTO at kung bakit hindi dapat i-revoke ng LTO yung driver's license niya. Kaso nga hindi siya sumipot. So walang naging option ng LTO kung hindi isumite na yung reklamo nila. So dahil hindi sumipot si Wilfredo Gonzales sa LTO kahapon, ang mangyayari ay parang winave niya or binaliwala niya yung pagkakataon na ibinigay sa kanya para ipaliwanag yung sarili niya. So nakadepende na ngayon kung anong magiging resulta nitong reklamo. Kung mare-revoke na nga ba yung driver's license niya permanently, ibig sabihin, habang buhay na siyang hindi pwedeng magmaneho ng kahit anong sasakyan. Itong nangyaring road rage sa Quezon City, hindi lang naman kasi yung nangyari between dito kay Wilfredo Gonzales at dun sa siklista. Tinitingnan din natin dito yung aksyon na ginawa ng Quezon City Police matapos ngang may report itong road rage. Kasi halatang lumalabas na malakas talaga yung brotherhood or kapatiran sa hanay ng ating kapulisan. Ayon nga sa isang napanood kong video na kung saan nagsalita si Congressman Acop, sinabi nga niya na ang police station ay takbuhan ng mga sibilyan. Hindi ito itinayo para proteksyonan ang kapwa-pulis nila at pagtakpan ang anumang maling ginawa ng kapwa-pulis nila dahil masasabi nga natin na may brotherhood silang sinumpaan. Alalahanin natin na nakalagay sa Constitution natin that all civilians are always superior over the military. Hindi rin nila dapat kinakalimutan na yung mga sahod nila ay nanggagaling sa mga taxpayers. Kung walang mga taxpayers, wala sila sa mga pwesto nila. Ngayon, in return, ang hinihingi natin, gawin nila yung mga inaasahan natin sa kanila, na sila yung magiging protector natin, lalong-lalo na sa mga sandaling nanganganib yung mga buhay natin. Ngayon, dito sa nangyaring road rage, halatang halata na mas pinaboran nila yung dating pulis kesa dun sa siklista. Pwedeng sabihin nila na hindi naman nila pinilit yung siklista na makipag-ayos kay Wilfredo Gonzales na dating pulis. The way they treated Wilfredo Gonzales nung mga sandaling yun, halatang halata na parang walang nagawang kasalanan si Gonzales, na parang hindi nila binigyan ng sapat na atensyon yung nangyari. Kasi nga ang ginawa nila, kinausap lang nila yung dalawa. Mas tama siguro na yung matanggap nila yung reklamo, inalam nila kung ano yung totoong nangyari. Halimbawa, chinek nila dapat agad yung mga cameras kung nakunan ba ng mga ito yung insidente. Hindi yung magbe-base lang sila sa mga sasabihin ng mga nagre-reklamo at nirereklamo. Kasi pwedeng gawin pwedeng takutin nung may kasalanan ang isang tao bago pa sila makarating sa police station. So pagdating sa police station, natural, hindi na makakapalag yung naagrabyado. So ito yung mas malaking picture na tinitingnan dapat din. Kung paano dapat hinahandle ng ating kapulisan ang bawat insidente. Hindi porket kabaro mo yung sangkot sa isang pangyayari, ay ina-assume mo na mas tama yung mga sasabihin nun. Alalahanin natin, marami din sa mga kabaro nila ang mga abusado. At wag na wag nilang kalimutan na ang opisina nila ay para sa mga sibilyan.